Mga good vibes. So magandang Wednesday morning sa inyo. And nandito na naman po tayo sa paglalahad at pag-share ng mga knowledge natin or experience, no? And isa sa mga paborito kong tanong sa lahat ng sa aking mga interview sa mga crew or mga officers about zero error, no? Yan. Sure ako, sure. 100% sure ako. Maraming hindi nakakaalam. Quote, maraming hindi nakakaalam. Bakit ba tayo kumukuha ng gyro error? Every watch natin during navigation. Yan. So, nagtataka lang ako bakit hindi na si-share to or na bibigay din do sa mga officer natin. Bakit nga ba, no? Kasi kumukuha tayo every time umaga, tanghali, hapon, and as per regulation ng IMO, na kailangan kumukuha tayo ng zero error. So, ang tanong, bakit? No? Bakit nga ba? So, yan yung paborito kong tanong sa mga sa mga crew natin and the mga officers at yung mga aspiring na mga magiging officer sa deck, no? Deck officers. So, ang sabi sa IMO, kailangan every watch. So, ang sagot, bakit kumukuha ng zero error at bakit siya at kailan siya kailangan i-apply, no? So, ito po yan. Sa barko po kasi, sa bridge, meron ng tinatawag na magnetic compass at saka gyro compass. Yan. So, usual na ginagamit natin on board, normal, no? Na naka interconnecting sa lahat ng natin yung gyro compass, no? Gyro compass yun po yung halimbawa kung sa mga hindi pa nakakakita sa bridge, no? So halimbawa ay nandun ka sa bridge, nandun po yan sa panel. Yan. Meron po yan gyro repeater ang tinatawag na bali dalawa sa bridge wings starboard and then sa port side. Tapos meron po siyang main or yung mother gyro compass dun sa isang area kung saan nakasecure siya. So yun yung anyang mother, itong tawagin mother gyro, no? And then ang gyro compass na yan talaga yung diyan nagbabase yung kung saan yung course or yung rumbo or yung tatahakin ng barko, no? Yung gyro compass. Ngayon, syempre hindi dahil matalino yung nakaimbento ng barko, and then as per safety protocol din, kailangan meron kang backup, which is yung gyro, yung magnetic compass sa taas. Ang magnetic compass naman or your info, mag-isa lang siya pero nandun siya sa taas, sa tinatawag ng Monkey Island. Naalala nyo po yung Monkey Island na natin yung shinare natin nung nakaraan, which is nandun sa ibabaw ng bridge, nandun yung top mast, no? Kung saan nandun yung mga communication antennas, top mast, yung mga lights and then kung saan sinasabit yung mga plugs, no? Kung yan. So yun po yun. So dalawa po lagi yan na partner, gyro compass and then yung magnetic compass. Okay? So ngayon, kaya po kumukuha ng gyro error para alam yung deviation, no? So kung nasaan ka man, kasi every latitude nagbabago po yung ating may pagbabago sa tinatawag na magnetic anomaly, no? So ngayon, pero yung yung gyro compass kasi, ang pagkakaiba rin niya sa magnetic, yung magnetic compass always seeking north, no? Yan. Steady lang siya, always seeking north siya. While yung gyro compass, yun yung pinagbabasihan ng rumbo. Okay? So yun yung pinagbabasihan. Ngayon, sabi sa mo, kailangan every time na watch, kailangan may gyro error. Bakit? Kasi po, halimbawa ay nagkaroon ng malfunction, major malfunction yung
gyro compass. So ang tanong, saan magbabase ng rumbo, di ba? Hindi naman pwedeng manghula ka lang, or halimbawa ang rumbo mo ngayon na ito, dire-diretso ka na doon, no? Wala pong ganon. So ang ano niya, ang alternative solution niya is yung magnetic compass. Okay, so magkaiba po lagi yung kanilang ano, kasi yung isa always seeking north, at saka may diferensya po talaga siya, ano. So halimbawa po, kumuha ka ng gyro error ngayon, meron kang gyro error na halimbawa 1 degree or 1.5, 1.2 or 0.9 degrees, ganon, east or west yan. So yun po yung i-apply nyo dun sa magnetic. Okay, maliwanag po yun, ha. Yung gyro error na kuha mo, yun yung i-apply mo dun sa magnetic compass, para yung rumbo mong tinutumbok ngayon, halimbawa 090, yung 090 na yun, i-apply mo yung gyro error dun sa magnetic compass, plus or minus, or east or west, plus or minus degrees dun sa heading niya ngayon. So halimbawa 090 yung tumbok mo sa gyro course, sa taas ay 092, kasi may lagi po may pagkakaiba sila, no? Usually normal yun, no? So yung gyro error na nakuha mo, i-apply mo dun sa 092, plus or minus depende dun sa nakuha mo, east or west. Yun po ang dahilan bakit kumukuha tayo ng gyro error, para kung sakaling mag-malfunction yung ating gyro compass, magagamit natin yung yung magnetic compass sa taas. So parehas po yung mini-maintain, meron po mga maintenance program yan. Yan po ay kinakalibrate din, kinakalibrate din po yan, and ini-inspection po yan. So yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit talagang hindi talaga maliligaw yung barko, or hindi magdi-debate ng sobrang laki dun sa sa course line niya, sa patutunguhan niya. So yan po yung dahilan kung bakit kumukuha tayo lagi ng gyro error, tapos kung kailan mo siya i-apply kung sakaling may mangyaring ganon. So maliwanag na po ba? So kung may nakalimutan ako, comments down below, ano, kung meron. Pero yun po talaga ang dahilan. Kailangan po alam natin kung ano yung mga basic na mga, kung bakit yan ginagawa natin sa barko. Yun yung aking isang hiling lang, no? Kailangan alam po natin lahat yung basic, basic po, basic. So ito po yung isa sa mga basic na pinapaliwanag ko, na gusto kong i-emphasize, na bakit tayo kumukuha ng gyro error, at saan mo siya i-apply, at kailan mo siya i-apply. Okay po. So yan po yung yan po yung isa sa mga dahilan. Okay? So maliwanag na po, ha. Pag nagkaroon po tayo ng malfunction sa gyro compass, i-apply po natin ang gyro error dun sa magnetic compass. Okay? So ito pong magnetic at saka gyro compass, ilalagay ko po sa aking sa Facebook page, kung ano yung niya, pagkakaiba, yung picture, or yung yung mga niya, function niya. Okay? So magandang umaga mga ka-good vibes. Sa muli ay sana suportahan nyo ang aking Facebook page, and then like, follow and share lang po tayo para lumagana po itong ating mga kaalaman. And then rest assured po na patuloy po tayo mag-share ng ating kaalaman and at experience sa ating mga kabarong nating mga seaman. So hanggang sa muli po, magandang umaga. Ingat po sa lahat, no? Ingat, dami po nangyayari ngayon. Ingat po sa lahat ng mga nagbabarko diyan sa labas ng ating bansa, or dito man sa ating sa ating domestic shipping. Ingat po tayo mga kabaro, and then God bless. Thank you. And don't forget, no,
1 learning a day equals 365 learnings a year. Maraming salamat po. Captain Manalo po at your service. Bye!